at kailangan niyang tuparin ang kanyang mandato sa ilalim ng konstitusyon. Noong January 19, naghain ng impeachment complaint ang sinasabing abogado ni Liza Marcos na si Yan ha. Andre De Jesus laban sa Pangulo. Tama. Ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Tetestigo raw si Ko sa umano'y pagtanggap ng kickbacks ni PBBM sa flood control projects. Ano yung muna yung kaibahan dito po sa dalawang pagsasampa ng kaso ng sa Vice Presidente dyan po sa Ombudsman, Attorney? Well, dun sa, kung hindi ako nagkakamali, si Vice President mayroong kaso sa Ombudsman pero hindi nakagawa or hindi ginawa ng findings until after na siya Vice President. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Lalabasan ng mga testigo. Yung mabibigat na testigo labang kay Bungit-ngit, naglalabasan na ho. Oo, talaga ng mga yari na si Bungit-ngit nito. Iba't ibang testigo laban sa impeachment ni Bungit, for sure, sigurado sa sigurado, yari ka! Simplihan natin. Kung hindi maaawat bukas yung paghain ng pangalawang impeachment complaint at yung pangatlo, sigurado. Haharangin at haharangin yan. Kasi gusto nila ma-one-year bar rule. Kung ano yung inain ng bobong abogado at isang congressman na tanga-tanga, yung isang congressman na naghain ng unang impeachment, yun lang ang gusto nilang tuldukan. Yun lang ang gusto nilang umusad. Na wala naman sustansya. Di ba? Wala namang kagana-gana. Kaya ang sabi ng mga galing na abogado at ibang congressman, madidismiss lang yung unang complaint. Kaya mahirap magtiwala. Pag-appellate nila yung mga tao, at gustong pagtakpan ng issue, kita mo sa tawa pa lang ng abogado nila, no? Diba? Usapin. Usapin talaga yan. Yan ang mangyayari. Pag umusad bukas, yari ka na, Bungit. Yari ka na, Bungit. Oy, ano ba? Asan na yun? Ako. Wait lang Sa gitna ng Ayun, sabi ko maandar. Ito. Masyado. Nagmamadali Tampaling kita dyan Bakit ba madali kang madali? Gusto mo na kagad bang una magbalita? Mamaya na yung testigo laban kay BBM. Sino ba yan? Si Saldico ang usapin dyan. At ito lumulutang yung mga iba pang testigo laban kay BBM. malakas na bulungan, akusasyon, at bangayan sa loob ng Kongreso, unti-unting nabubunyag na ang tunay na problema ay hindi lamang kung may impeachment o wala, kundi kung sino ang may lakas ng loob at kredibilidad na humawak ng prosesong ito. Habang nagsasalita ang paliwanag, depensa, at teknikalidad, lalong nagiging malinaw sa publiko na ang usapin ay hindi simpleng batasan kundi salamin ng mas malalim na sakit ng sistema. Hindi daw maaaring pigilan ng House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang paghahain ng anumang impeachment complaint, kabilang na ang mga reklamong inihahain laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil malinaw umano na konstitusyonal na tungkulin ng House of Representatives na dinggin ang mga ganitong kaso. Ayon Wag nyo nga kami paandaran. Kahapon lang ayaw nyo pa. Meron pa kayo nalalaman na nasa abroad yung ang pangalan nun? Yung Secretary General. Babae siya Nasa abroad, tumatanggap ng award. Wow, may award pa kayo, ha?
Talaga naman. Husayan nyo ng gusto para hindi kayo ma-back to you pagdating ng oras. Ang gagaling nyo talaga. Birahe. Birahe! Kay Marcos, obligasyon ng Kongreso na iproseso ang impeachment complaints laban sa sinumang impeachable official, maging ito man ay Pangulo o iba pang opisyal ng pamahalaan. Giit niya, bilang majority leader, wala siyang kapangyarihang hadlangan ang pagre-refer ng reklamo sa plenaryo o sa House Committee on Justice, at kailangan niyang tuparin ang kanyang mandato sa ilalim ng konstitusyon. Noong January 19, naghain ng impeachment complaint ang sinasabing abogado ni Liza Marcos na si ayan, Andre De Jesus laban sa Pangulo. Diyos ko po. Sinundan ito ng tangkang paghahain ng hiwalay na reklamo noong January 22 ng Makabayan Bloc at ng grupong pinamunuan ng dating Anakalusugan Party List Representative na si Mike Defensor. Doon tayo sa pangatlo. Oo, pero itong una, pangalawa, medyo alanganin eh. Kasi itong una, apilit nila. Yung pangalawa, makabundok, baka ilaglag lang din ano. Sabihin eh, walang sustansya. Doon ako sa pangatlo. Doon ka maniwala. Doon. Yun ang magbibigay ng kikig para ma-impeach ng tuluyan ito si Bungekngek. Kagusto ng taong bayan, maalis, mapalitan na. Dahil gigil na ng taong bayan, galit na galit ng taong bayan. Eh. Diba? Sa lahat nangyari from 2022 hanggang ngayon, ano ang masasabi mo? Dorobo, di ba? Yung yinabang-yabang nila na the big fish, hanggang ngayon wala pang the big fish. Di ba? Ano ba yung ICI nyo? Wala na. Lusaw na. Di ba? Pangalawa, ano yung makukulong? Sino makukulong? Pinakulong nyo lang yung mga kalaban nyo at magiging kalaban nyo. Nakakaawa lang ito si Senador Bong Revilla. Bakit? Di ba kaalyado niya yan? Di ba? Natatandaan nyo, pumartido siya dyan. Wala rin nagawa. Tapos niyabang-yabang pa dati ni Senador, nakaibigan niya yan si Martin. Wala rin nagawa yung kaibigan nila. Kasi tinaydor siya. Mas matimbang yung kaibigan nilang ombudsman at saka yung secretary. Mas matimbang yun. Abangan nyo ang back to you. Malapit na. Malapit na, promise. Gayunman, hindi tinanggap ang mga ito dahil wala sa bansa ang House Secretary General na si Cheloy Garafil, na nasa isang nakatakdang opisyal na biyahe sa ibang bansa. Babalik ka kaya bukas? Bukas ba makikita ka na namin sa opisina mo? Kasi kailangan mo tanggapin yan. Dahil kung hindi, ang mangyayari diyan, yung unang complaint lang ang maaasikaso. Wawa naman ang Pilipino, umaasa na mapapatalsik yung amo nyo sa pamamagitan ng impeachment, parang tinututulan nyo. Ganon nang nakikita ng taong bayan. Di ba? Una nang sinabi ni Garafil na naipasa na ng kanyang opisina sa tanggapan ng speaker ang unang reklamong inihain ni De Jesus ang pinakamahinang impeachment noong January 20. Pero parang ang dalawang sunod na impeachment ay kanyang tinakasan. Sa ilalim ng House Rules, iisa lamang ang maaaring i-initiate na impeachment complaint laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon, at magsisimula lamang ito kapag ini-refer ng plenaryo ang reklamo sa Committee on Justice. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Ajong na hindi simpleng clerical o ministerial act ang pagtanggap ng impeachment complaint. Ayon sa kanya, ito ay isang formal na konstitusyonal na hakbang na dapat sumunod sa mahigpit na alituntunin ng Kamara. Dagdag pa niya, ang Secretary General ang may tungkulin tiyakin kung kumpleto ang dokumento, may wastong verifikasyon, at sumusunod. Kumpleto naman. Ang problema lang, sila lang ang wala. Nasa holiday nasa Taiwan. Ano ginagawa? Tumatanggap ng award. Pero kung ang tanong mo ay kumpleto, malamang sa malamang dahil ang gumawa niyan, magaling na abogado. Yung pangatlong complaint yung una at pangalawa, hindi ako sure. Kasi yung una parang walang sustansya. Yung pangatlo, doon matibay yun. Sa tansya-tansya, yun ang makapagpapatalsik dyan sa
Oo, sa boss nyo. Kaya ngayon, kung ako sa inyo, galingan nyo ng gusto. Para pag natalo kayo, walang back to you. Kaso mababack to you kayo eh, diba? Kayo yung bumibira kay BP Sara. Hindi ka nahiya, taga Mindanao ka. Oo. Hindi ka na, hiyang-hiya na kami sa inyo. Oo. Pero hindi ka nahihiya sa sarili mo. Diyos mio, Marimar naman, no. Alamin natin ito, Kamara, hindi haharangin ang impeachment laban kay BBM. Totoo ba? Hindi nyo haharangin. Kahapon pa nga lang nasimula ng pagharang. Complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pang impeachable official. Ito ang tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos. Si Eden Santos sa detalye. Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi haharangin ang mga impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip ay aaksyonan ng Kamara ang anumang impeachment complaint na ihahain laban kay PBBM at maging sa iba pang impeachable officials batay sa umiiral na rules of impeachment. Idiniin pa niyan na may constitutional duty ang Kongreso na i-refer ang impeachment complaint sa House Committee on Justice sa sandaling ito ay mailagay sa order of business at mabasa sa plenaryo. Anya, dapat dinggin ng Kamara ang anumang isasampang impeachment complaint kahit pa ito ay laban sa kanyang ama. Talaga? Una rito, tinanggihan ng opisina ni House Secretary General Cheloy Garafil ang dalawang impeachment complaint na magkasunod na inihain noong Huwebes, January 22, 2026. Nasa ibang bansa kasi si Garafil na tumanggap ng award sa Taiwan dahil sa kanyang naging contribution noong siya pa ang chairperson ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa patuloy na magandang relasyon ng Pilipinas at Taiwan. Sa kanyang social media post ay sinabi ni Garafil na natanggap niya ang pagkilalang ito sa ngalan ng lahat Hindi ng na usapin. Magtigil kayo. Ang usapin dito, paano mo makukuha at matatanggap ang complaint ng una at pangalawa. Yun kasi ang hinahabol para magsimula tumusad sa plenaryo yung usapin ng impeachment. Kung yung una ay ma-dismiss lang, meron pang pangalawa. Yun yung mga bayan-bayan. So for sure, ma-dismiss na naman yung pangalawa, matibay yung pangatlo. Doon ka magpo-focus. Ngayon, doon din sila magpo-focus laban dito kay Bungek-ngek. For sure yan, abangan natin. Oo, wag lang nilang tatanggihan at gagawa ng kwento na hindi katanggap-tanggap. At wag nilang gagawa ng kwento na natapos na yung filing. Wag ganun. Maging fair kayo. Baka mamaya magulat kami sa katakot-takot na katutak-tutak na naman na complain laban kay BP Sara tapos tatanggapin nyo. Wag ganun, be fair. Lumabang kayo ng patas. Talunin nyo muna si BP Sara sa 2028. Dating Congressman Mike Defensor sadyang hinaharang ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang ang pugante si Zaldico naman, handa ro tumestigo laban sa Pangulo. Narito Express Report ni Marian Enriquez. Nakausap daw ng dating kongresistang si Mike Defensor ang pugante at dati ring kongresistang si Zaldico sa telepono. Nang malaman daw ni Ko na naghain sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag umano ang dating kongresista na gusto niyang tumestigo laban sa Pangulo. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Zaldico. Ang sabi ni Congressman Zaldico, kung papayagan ako doon sa i-file ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Tetestigo raw si Ko sa umano'y pagtanggap ng kickbacks ni PBBM sa flood control projects, pati na ang issue sa maanumalyang budget insertions. Kahapon, nagpunta sa opisina ng House Secretary General ang kampo ni Defensor para sana ihain na ang impeachment complaint.
Pero nasa abroad si Secretary General Sheloy Garafil, ang naiwang Executive Director ng tanggapan, hindi rin otorisado na tanggapin ang mga reklamo. Dagdag pa niya, hinaharang umano ni Garafil pati ni na Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Bogie D ang mga bagong impeachment complaint. Sabi ni Defensor, unconstitutional ang pagtanggi sa kanilang impeachment complaint. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng taong bayan. Why did you block us all of a sudden? Tama. For a ministerial procedure. It is not only that they are not authorized, but they are rejecting our submission. Dahil dito, planong maghain ni Defensor ng mga reklamong kriminal at administratibo laban kay Garafil at sa mga tauhan ng kanyang opisina. Ayon kay Defensor, pinag-iisipan pa nila kung babalik pa sila sa Lunes para muling ihain ang reklamo. Hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen ang impeachment complaint na inihain ng Grupong Bayan at Makabayan kahapon, pero nag-iwan sila ng Halata naman na pinipigilan may pasok yung pangalawa at pangatlong complaint. Kasi matibay yung pangatlo. Yung pangalawa, medyo okay din, kaso wag ka lang magpakasiguro. Kasi hindi mo rin alam ang tunay na mga pakay nito. Kaya doon tayo sa siguradong atin. Mike Defensor, Manong Chavit, Atty. Topacio, Atty. Respicio, yan yung mga galing. At meron pa silang kasama na isang abogado na dati ay naghain ng impeachment sa dating COMELEC chairman o official. Yun ang sabi sa video. Kaya tandaan nyo, huwag kayong magtitiwala dyan sa unang complaint, pangalawang complaint. Doon tayo sa pangatlo. Doon tayo makakasiguro na malakas at uusad ang impeachment laban dito kay Marcos. Bangag Jr. Kahit yung mga kongresista, wala tayong nakikita na organized response maliban lang dun sa statement ng NUP na sinasabi nila wala silang papanigan at hindi sila mag-i-endorso whether yung reklamo ay sa Pangulo o sa Vice Presidente. So, yun lang po ang nakikita natin. Yung iba naman sila sabi hindi na to exciting. So parang may pahiwatig na kung anong mangyayari. Parang hindi na nga parang nawawala na sila ng gana doon sa sa impeachment ni Vice. Ang tingin ko diyan is nakatingin sila sa future. So hindi pwedeng masyadong how do you call this, umariba doon sa ating Vice Presidente, lalong-lalo na kalalabas pa lang ng mga surveys at nakikita na way ahead ang ating Vice Presidente. Ang Pangulo naman ay lame duck. So, hindi ibig sabihin nun na kailangan pa siyang i-impeach. Kumbaga, since it's late in his term, 2 years to go, would it be worth it pa ba na mag-file ng impeachment sa kanya? Yun ang malamang iniisip ng ating mga kongresista. Kung kaya't ang tingin ko dyan ay parehong hindi yan uusad. Posibleng magkaroon ng isang damakmak na hearings sa Committee on Justice to determine form and substance, pero yan po ay magagamit bilang plataforma para sa publicity for 2028. Yun ang nakikita kong value sa paghain ng ganitong klaseng reklamo. At a time na wala tayong naririnig ng mga kongresista na, in fact, wala tayong naririnig na wala pang bayad, Atty. Trixie. Kasi yung naaalala mo, yung Quadcom, Tricom, sila yun di ba? Malakas sila bumanat. At yung pumirma ng napakadami na impeachment, yung 2/3 na congressman, ngayon tahimik, wala kasi nagbabayad ata. Ewan lang natin kung wala pang budget. O sakali baka mamaya, biglang lumabas sila then last minute. Diba kasi sa February 6 pa kasi yung yung tapos ng 1-year ban rule, yung 1-year ban ni Bibi Sara sa impeachment niya, yung final lang siya na impeachment complaint. Kaso nga lang naka-archive. So maghihintay pa tayo kung anong magiging opisyal na pasabi ng Supreme Court kung dapat ba ituloy o may panibagong complaint. So hindi na bago 'yan. Lalong-lalo na nakatanggap na naman ng reklamong plunder case si BP Sara
mula dito kay Au-Au. Na alam mo naman talagang walang sinabing katotohanan ito si Au-Au. Puros kasinungalingan. Okay, sa bagay, bayad eh. 2016 na siya nagsimula. Hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos yung reklamo niya kay BP Sara. Paikot-ikot lang yung sinasabi niya. Halos lahat, sabihin niya si BP Sara kumamal daw ng bilyon-bilyon. Saan banda? Baka yung amo mo. May mga nagpapatunay na hindi mo batikusin. Bakit? How much? Sabing dapat i-impeach si either President or Vice President. Wala pong ganun na lumalabas sa Kongreso ngayon, sa House ngayon. Unlike last year na maaga pa lang, hindi pa man nangyayari eh. May mga speeches na, may mga may mga pahiwatig tayo dun sa pag-usad ng reklamo. Ma'am, balik tanaw lang tayo dahil di ko lang alam kung kalintulad ba or maaari nyo po bang ma-differentiate yung nangyari po kay Vice President, dating Vice President Jejomar Binay na 2016 kahit siya po ay Vice Presidente ay nasampahan din siya ng kaso. Umusad yung kaso niya sa Sandigan na bayan pero kalaunan ay pinawalang sala naman po. May kaibahan ba ito? Bakit sa kanya umusad at bakit or ano yung muna yung kaibahan dito po sa dalawang pagsasampa ng kaso ng sa Vice Presidente dyan po sa Ombudsman, Attorney? Well, kung hindi ako nagkakamali, si Vice President mayroong kaso sa Ombudsman pero hindi nakagawa or hindi ginawa ng findings until after na siya Vice President. Pero i-correct niyo ako kung mali ha. Yun ang nakikita ko lang na defense kasi maaaring imbestigahan kahit impeachable officer. Hindi lang pwedeng umusad yung kaso. So kunwari, yun nga rin ang sabi ng mga galing na abogado eh. Pero dapat hindi nila muna pinapakilaman yung impeachable officer. Mag-focus lang muna sila kasi ginagawa na nila, nakaabang na kagad yung kaso kay BP Sara eh. Para pag halimbawa binasura yung impeachment ni BP Sara, meron naman silang kakalkalin. Na plunder case na naman. Kuno. Ang dami niyong mga paandar. Plunder. Yung amo niyo maraming plunder. Si BP Sara, wala yan. Kayo ginagawa niyo ng chismis si BP Sara. Gusto niyo ipamukha sa taong bayan na masama si BP Sara? Kwento niyo sa unggoy. Para magkaliwanagan tayo na wala hong ginagawang anomalya, ang COA ay nagsalita na rin sa 125 million na binibintang nila. Sinagot ng COA. Dito sa mali-malitang pera. Trilling, ano masasabi mo? Ayan ka na naman kasi birahi ka ng birahi. Akala mo naman, nako, Diyos mio Marimar. Bago impeachment versus BP Sara, thrilling, ibinunyag ang planong pagsasampa ngayong Pebrero. Meron naman silang, may plunder case, meron ka naman. Mga aso mo yan eh. Pagkapasunala ng one-year bar rule ang hinihintay para sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Posibleng mas malakas pa umano ang reklamo dahil sa mga alegasyon ng nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Tila may nakaamba umanong bagong impeachment complaint na ihahain kay Vice President Sara Duterte ngayong Pebrero. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating senador na nakatanggap umano siya ng balitang pangungunahan ng ilang civil society groups at church leaders ang nasabing pagsasampa. Yun po ang aking nababalitaan, iba't ibang civil society groups at saka mga church leaders ang magfa-file nito. At they're hoping na this time mabibigyan ng puwang. At kagandahan nito, with the new Supreme Court ruling, ang sinasabi ngayon ay doon pa lang sa House of Representatives ay magkakaroon na ng paglilitis, ng investigasyon. Kumpiyansa sa Trillanes, napapabor sa mga magiging complainant ang ihahaing impeachment complaint, lalo na't halos kapareho raw ito ng inihain noong nakaraang taon. Ani Trillanes, kung pumasa ito sa Kongreso last year, malaki ang posibilidad na pumasa rin ito ngayong taon sa kabila ng dumaang eleksyon. Wala na, ibabasura na yan. Kita nyo. Hindi nga pumasa. Diba?
Oo, maraming galit na galit dahil hindi umusad yung impeachment ni VP Sara. Oo, sinantabi hanggang sa nasuspend muna. Ngayon, February 6, ngayon kayo manggagalaw. Para saan? Sa sobrang takot nyo na. Kay VP Sara, gagawa nyo na naman ng kwento. Labanan nyo na. Patas. Lumabang kayo ng patas para masaya. Pero kung ganyan puro pailalim ang tira nyo, pangit. Hindi kayo uusad. Bagong komposisyon ng mga kongresista sa 20th Congress. Matatanda ang ilan sa cited grounds for impeachment ni VP Sara sa lumusot na reklamo ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd at OVP na parehong hawak noon ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Kwentong kutsero nyo na lang yung pagbabanta na yan. Wala hong binabantaan si VP Sara. Oo, puro kayo mga, kwentong ganto. Saan banda nagbanta? Ang sabi doon, kapag ako ay namatay, balikan nyo yan. Wala namang pagbabanta doon. Di ba? Lawakan nyo kasi yung utak nyo. Ang hirap sa inyo Naging 80-80 na kayo Atty. Guanzon, unfilter the woman behind the fire. Sino kaya ito? Dito na natin tatapusin ang vlog natin, no? Bakit? Ano mayroong kwento rito? Sino yung woman behind the fire? Alamin natin. You're so famous. You're an online sensation. So how do you handle fame now, lately? You've been trending a lot. When you trended in Rockwell, tapos now your TikTok. Iglesia rally. INC rallies. How do you feel? My brothers and sisters are amazed, you know, that I've always been very different from them. Kumbaga, ang dami naming kaso ng mga politiko. I cannot misbehave. Buisit na ito. Congressman mga ito. Alam niyan, basketball. Hindi daw ako natatakot na i-libel suit niya. Ba't ako matatakot sa inyo yung magnanakaw kayo? Corruption is not a function of need. It's a function of greed. Tell him, if he does not resign, I'm gonna come out and say he tried to bribe me. Are we dreaming? To my YouTube channel and my guest for today's episode is... Natatandaan nyo ba to si Miss Aiko? Ito lang naman yung magaling na artista. Pero alam natin parang nagkaroon doon kay Chong Chong Sambales. Buti nga iniwan ka ni Miss Aiko. Very good, Miss Aiko. Huwag ka magtiwala doon kay Chong Chong. Ngayon, payatot na si Chong Chong pantay na yung leg sa balikat Ano kaya nangyari doon kay Chong Chong? Na back to you ata siguro, Miss Aiko, Atty. Guanzon, birahe. The GOAT. Greatest of all time. It is truly an honor to be interviewing her today. Attorney Rowena Guanzon. Mama Bing! Yay! Mama Bing! Oh my God. Thank you, Aiko. Thank you for having me. Yeah. Well, I've been watching you for years. You know, I'm a Quezon City voter. And I've been tracking your career. And so am I. But you know, I don't get to socialize much when I was commissioner. So I'm so glad I'm here. Yeah, thank you. And I'd like to take this opportunity also to thank my good friend, Attorney Lim. Thank you. At Mama Bing, you're known to be frank, honest, and minsan talagang palaban. How were you off camera? I'm very funny. Kanina nga, the 10 minutes I was able to talk to you, you're very funny and candid. I'm actually very funny, and I'm a very loyal friend. I'm witty, so I enjoy my friends, and they enjoy me. And I live a simple life. You know, I have diabetes, so I can't eat that much. Okay. Kahit gusto ko pa. So instead of being, you know, acquisitive, I want to buy this, I want to buy that, I like to have experiences with other people. So, for example, I share my Christmases with children with autism, Down syndrome, you know,
gays, the LGBT na seniors. Yes. Yan. Last Christmas, yun ang mga Christmas party ko. Uh-huh. Instead of party, Correct. di ba? Sa friends. Kasi what makes me a better human being is when I care about other people in need. Mhm. So, off camera, I'm funny, I'm compassionate, I'm very karinyosa. Kaya ilongga ako, ha? Was So, there an instance in your life, Mama Bing, that made you of who you are today, na very fierce, very strong-willed? oh, that's because of my parents. Oh, okay. I was born between 3 boys. I was born in 1957. You know, that's only how many years after the war, right? It's like yes. 10 years after Yes. the war. Mhm. So my parents, my father was a judge, Mhm. first summa cum laude of Silliman University, Wow. and a war hero, Uh-huh. veteran. Uh-huh. My mother was his classmate, Uh-huh. and she was in politics for 33 years as Uh-huh. councilor, board Uh-huh. member, Uh-huh. and they were both very patriotic. My Okay. father received the U.S. Congressional Gold Medal Uh-huh. from the U.S. Congress. Uh-huh. So anak ako ng sundalo. No? And anak din ako ng politiko. Mhm. Kasi during the war, my mother's father was mayor Mhm. during the Commonwealth, Correct. mayor kay Quezon, and refused to surrender to the Japanese. Mhm. So, yung courage ko, not only siguro sa DNA ko yun, Mhm. pero sa talagang the life experiences of my parents, Mhm. talagang na-imbibe ko yun. Na Na-mold fight for your kayo po. country, Mhm. make sacrifices, Mhm. you know, Yes. if you have to, and take on leadership roles. Mhm. So bata pa ako, like, well, English was my second language because yun na nga, American, di ba, American era sila eh. Bata pa ako, maybe 4 years old, pinapatayo na ako sa mesa. Mhm. Nagde-declamation ako, nag-oration. So, Uh-huh. they trained me for public speaking. Oh. Di ba? So, but, yung gender awareness ko Uh-huh. was also early. Siguro mga 9 years old, I Mhm. knew na the boys had a favored status Uh-huh. in this society. Uh-huh. And I did not like that. Yes, yes. Kasi, bakit? Patos lang tayo. Diba? Correct. But since they were boys, ako lang isa. Mhm. My ate was malaki ang agwat. Uh-huh. My mother was always out, and my father was the one parenting me. So I was okay. really brought up by my father, Uh-huh. no? So imagine this, in the 1960s, here's this girl in the province, brought up by a father who was a judge, Uh-huh. summa cum laude, and a sugar farmer, asyendero, Yes. at the same time. Uh-huh. So sabi niya sa mga kapatid ko na lalaki, you protect her, feed her, and entertain her. Mhm. Kasi aalis siya eh. Uh-huh. So I ended up with 3 brothers whose company I enjoyed very much. Uh-huh. Up to now, I'm very happy with my brothers. Na-realize ko na hindi pala lahat kagaya ko na napakabuting mga lalaki itong mga kapatid ko sa kanilang mga... May exception Yeah, pa rin oo, pala. Oo. sa akin. Kasi, di ba dati, tutusan ka ng kuya mo, eh bawal ako utusan. Di ba? Ako pa nag-uutos. So, I had a happy childhood. Pero at the same time, we were taught academic excellence. The dining table was our homework Ang table. ganda pala ng buhay ni Atty. Guanzo noon, ano? Laki siya sa maayos na pamilya, mayor yung maayos, politician yung magulang, isang sundalo at isang judge yung tatay niya. So the best, kaya pala nakuha niya yung tapang. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share hanggang sa muli. Bye-bye!